Kabanata 1459, ang misteryosong matanda sa sinaunang kalye. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ng balo na alakdan. Sa isang iglap, tila namukadkad ang kanyang kagandahan gaya ng isang pambihirang bulaklak na kayang umagaw ng pansin ng sinuman. Maging si Zephyr ay bahagyang natigilan. Hindi maikakailang napakalakas ng karisma ng babaeng ito, parang kayang agawin maging ang kaluluwa ng isang tao. Dahan-daang inilapit ng balo na alakdan ang kanyang kamay sa noo ni Zephyr habang nagbababala sa mahinang tinig. Nakababatang kapatid, tandaan mo. Sa domain ng Muan, hindi ligtas ang nagpapakita ng kayamanan. Maraming matang nagmamasid. At maraming lobong naghihintay ng pagkakataon. Sa pagdampi ng kanyang malamig na mga daliri, tila may damaloy na kuryente sa buong katawan ni Zephyr. Mula sa paligid, narinig niya ang halos sabay-sabay na paglunok ng laway ng mga nakamasid. Maraming salamat, ate. Bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Napatawa ng mahina ang balo na alakdan. Ha ha ha. Nakakatuwa ka talaga. Ngunit sa likod ng masayang tagpong iyon, walang nakapansin na may mga matang matagal nang nakatitig sa kanilang transaksyon. Matapos ibigay ang 5 itim na jade sword kay Zephyr, agad niya itong inabot. Ngunit sa mismong sandaling hahawakan na niya ang mga sandata. Pak! May isa pang kamay na biglang sumingit at hamarang sa kanya. Kasabay nito, isang mabigat na presyon ang bumagsak sa kanyang palad. Napalingon si Zephyr. Isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang kulay abong kasuotan ang nakatayo sa kanyang tabi. Nakangiti ito, ngunit ang ngiting iyon ay tila nagtatago ng matalim na pangil. Nakababatang kaibigan. Mahina nitong sambit. Nagustuhan ko rin ang mga espada na iyan. Bakit hindi mo na lamang ipagkaloob sa akin? Bagamat magalang ang mga salita, kabaligtaran naman ang kanyang kilos. Patuloy na lumalakas ang puwersang ipinapadala ng kanyang palad, malinaw na sinusubukang pilitin si Zephyr na sumuko. Sa isang iglap, lumamig ang tingin ni Zephyr. Hindi siya nagsalita. Sa halip. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ng enerhiya ang sumiklab mula sa kanilang mga palad. Umalangaw-ngaw ang buong kalye. Niyanig ng marahas na hangin ang paligid sa loob ng ilang metro. Napaatras ang mga nakapaligid na martial artist. Ang mapagkunwaring ngiti ng matanda ay agad na nagyelo. Samantala, ang dating maingay na sinaunang kalye ng mga armas ay biglang natahimik. Lahat ng mata ay napunta sa 2 taong nagkakatitigan. Sino ba ang matapang na kabataang ito na kayang salagin ang puwersa ng isang veteranong eksperto? At bakit biglang interesado ang misteryosong matandang iyon sa 5 munting espada? Dahan-daang nagsalita si Zephyr habang naglalabas ng malamig na aura. Pasensya na. Pero gusto ko rin ang mga ito. Hindi ko ibebenta. Tumalim ang kanyang tingin. Ngayon niya lubos na naunawaan ang babala ng balo na alakdan. Sa lugar na ito, hindi lahat ng ngiti ay mabait. At hindi lahat ng bumibili ay handang magbayad. Ngunit ang higit na nakapagpaisip kay Zephyr ay isang bagay. Talaga bang ordinaryong mamimili lamang ang matandang ito? O may natuklasan siyang lihim tungkol sa 5 itim na jade sword na hindi pa alam ng iba? Ano nga ba ang tunay na halaga ng mga espada? At hanggang saan ang lakas ng misteryosong matandang hamarang kay Zephyr? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1460, ang lumalalim na tensyon sa sinaunang kalye. Nakakadiri ang ganitong uri ng tao, ang mga mahihinang inaapi gamit ang lakas, habang nagtatago sa likod ng ngiti at kapangyarihan. Ngunit hindi si Zephyr Khan ang uri ng taong madaling tapakan. Ha ha ha. Isang mahinahong tawa ang lumabas mula sa matandang nakasuot ng kulay abong damit, ang Ghost Wolf Elder. Binata, sabi niya habang nakangiti, mas mabuting pag-isipan mo ng mabuti. Gumastos ka ng 200 medium spiritual stones para sa mga artifact na iyan. Bibigyan kita ng 300, ibigay mo lang sa akin ang mga itim na espada. Sa unang tingin, mukhang patas. Ngunit sa likod nito, isang malinaw na pag-angkin. Isang pagnanakaw na nakabalot sa negosasyon. Hoy, Ghost Wolf Elder. Biglang umalangaw-ngaw ang malamig na boses. Ang balo na alakdan ay humakbang pasulong, at sa isang iglap, nagbago ang hangin sa paligid niya. Akala mo ba wala ako rito?
Sa sandaling marinig iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Ghost Wolf Elder. Takot. Isang bihirang reaksyon. Balo na alakdan, mahinang sambit niya. Ngunit hindi siya umatras. Hindi mo ba talaga narinig ang sinabi niya? Malamig na sabi ng babae. Bulag ka ba? O sadyang manhid lang? Malinaw na sinabi niyang hindi niya ibebenta. At gusto mo pa rin kunin gamit ang lakas. Tahimik ang paligid. Ang mga nakasaksi ay halos hindi humihinga. Si Zephyr Khan, sa gilid, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Masyadong matalim ang babaeng ito. Ngunit ang Ghost Wolf Elder ay dahan-daang ngumiti muli. Hindi ito usapin ng mga bata. Usapan ito naming dalawa. May bahid ng lamig ang kanyang tinig ngayon. Isang pagbabanta. 500 medium spiritual stones ang pinakamataas kong alok, dagdag niya. Mas mabuti pa nga iyon kaysa 300 na parang awa. Binata, dapat marunong kang makisama. Sa mga salitang iyon, lumalim ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, lumitaw ang kill intent. Ha! Biglang ngumisi si Zephyr Khan. Matandang lobo. Sa tingin mo ba, 300 spiritual stones lang ang halaga ng mga ito sa akin? Isang malamig na hangin ang dumaan. Kung ganoon, dahan-daang sabi ng Ghost Wolf Elder. Walang pag-uusapan pa. Sa isang iglap, ang hangin sa buong kalye ay naging mabigat. Lumabas ang kanyang intensyong pumatay. Hindi na ito simpleng negosasyon. Ito ay paghahanda ng pagpatay. Ngunit si Zephyr Khan ay hindi natinag. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naging mas malamig. Sa isang sulyap pa lang, nakita niya ang tunay na lakas ng kalaban. Spirit Level 5 Powerhouse. Isang malakas na kalaban. Ngunit hindi bago sa kanya. Ang kanyang sariling aura ay unti-unting sumiklab. Tahimik. Malamig. Mapanganib. Sa gilid, si Balo na alakdan ay biglang natigilan. Dahil sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang batang ito, hindi ordinaryo. Sa gitna ng sinaunang kalye ng mga armas, ang hangin ay tila tumigil. Dalawang magkaibang intensyon ng pumatay ang nagbanggaan. At sa pagitan nila, isang misteryo ang unti-unting bumubukas. Sino ang unang gagalaw? At mas mahalaga, ano ba talaga ang nakatago sa 5 itim na Jade Swords? Kabanata 1461, ang tawag ng Alchemist Alliance. Gayunpaman, si Zephyr ay isang 17 o 18 taong gulang lamang na binata. Paano niya nagagawang maglabas ng ganoong kabigat na intensyong pumatay? Ilang buhay na ba ang dinaanan niya upang makabuo ng ganoong malamig at nakakatakot na aura? Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ramdam ni Balo na alakdan na kahit ang Ghost Wolf Elder ay tila, hindi ganap na kapantay ni Zephyr. Buzz. Bago pa man kumilos ang Ghost Wolf Elder, biglang nagbago ang hangin. May mga aninong mabilis na dumating mula sa malayo. Hindi marami, ngunit bawat isa ay naglalabas ng nakakatindig balahibong aura. At sa kanilang mga kasuotan, kapansin-pansin ang marka ng apoy. Alchemist Alliance. May mga bulong sa paligid. Bakit nandito ang Alchemist Alliance? Sa isang iglap, ang tensyon sa kalye ay tila naputol. Ang dating mabigat na hangin ng labanan ay biglang napalitan ng pagkamangha at pag-iingat. Diretso ang takbo ng grupo hanggang sa huminto sila sa harap ni Zephyr. Si Zephyr ba ang Panginoong Zephyr? Magalang na tanong ng isa. Oo, kalmadong sagot niya. Tumango ang lalaki. Panginoong Zephyr, ipinahanap ka ni Panginoong Lo. Sa pangalan na iyon, bahagyang kumislot ang mga mata ni Zephyr. Lu Zemo. Oo, opo. Mabilis na sagot ng mga tauhan, halatang nagulat sa pagiging direkta niya. Sa kanilang antas, ang pangalan na iyon ay hindi basta-basta binabanggit. Kung ganoon, walang emosyong sambit ni Zephyr. Sumama na tayo. At sa isang hakbang, iniwan niya ang tensyon sa likod niya na parang walang nangyari. Ang Ghost Wolf Elder ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kalye. Ngunit sa kanyang mga mata, lumitaw ang matinding lamig. Alchemist Alliance. Hindi ko inaasahan. Ngunit sa ilalim ng pag-aalinlangan na iyon, may mas madilim na sigaw sa kanyang puso. Nabuo na ang ugnayan niya sa Alchemist Alliance. Mas lalong kailangang makuha ang mga itim na Jade Sword na iyon. Samantala,
Sa loob ng sasakyan ng Alchemist Alliance, tahimik ang paligid. Si Balo na Alakdan ay nakatingin kay Zephyr na may halong interes at pagdududa. Hindi ka simpleng tao. Mahina niyang bulong. Pagdating nila sa Blazing Sky Tower, naghihintay na ang ilang matatandang opisyal. Napakabata, bulong ng isang matandang nakadamit dilaw. Elder yon, sabi ni Liu Bai, siya ang hinahanap natin. Tumingin ang matanda kay Zephyr. May pag-aalinlangan. May pagsusuri. At may pagdududa kung kaya ba ng binatang ito ang hinihingi ng sitwasyon. Napabuntong hininga si Elder yon. Wala na tayong oras. Si Ginoong Meng Zuan ay maaari na lamang maghintay ng 2 araw. Kung wala pa rin, wala na tayong ibang pagpipilian. Humakbang si Lu Zemo at ipinakilala si Zephyr. Mga elder, ito si kapatid na Zephyr. Tahimik ang buong silid. At sa katahimikang iyon, isang desisyon ang unti-unting bumubuo. Isang batang lalaki, ang tanging pag-asa ng Alchemist Alliance. At kung tama ang hinala ng Ghost Wolf Elder, baka hindi lang simpleng mga espada ang hawak ni Zephyr.